Hi, I'm Albert. Have you thought of being financially free? Yung tipong pagkakain ka sa restaurant, hindi mo titignan yung presyo ng pagkain? Or, na-imagine mo ba yung sarili mo na one day, pa-travel ka na lang kasama yung mga relatives mo? Kung tinatanong mo sa akin, Albert, mukhang sa mayaman lang naman yan eh. Hindi naman ako mayaman. Well, considering naiisa lang ang buhay natin, at walang take two, ayaw mo bang malaman yung mga sekreto ng mga mayayaman? Bakit lalo silang yumayaman? Good news is, I have their secret right here. So stay tuned in Entrepreneur 101. So many pieces all back together now. What's your vision? Alright! Okay, today, I'll be sharing to you yung pinakaunang lesson sa Entrepreneur 101 at ito yung How to Have Time and Financial Freedom, the Cash Flow Quadrant. Okay, so siyempre yung pinag-uusapan natin, ano ba yung time freedom, ano ba yung financial freedom? So, tignan muna natin, ano ba ang ibig sabihin ng freedom? Freedom means the power or right to act. Okay? Or ito yung state of not being imprisoned or enslaved. So, ibig sabihin, pag time freedom, ito yung power mo na magawa yung bagay kahit anong oras. So, hindi ka na pipigilan na sa oras mo. So, or hindi ka rin napipigilan, as in, hindi ka na imprison. Okay? Hindi ka nahihinder na gawin ang mga bagay na gusto mong gawin sa oras na gusto mo siyang gawin. So, ganoon din sa financial freedom, may power ka na gawin, or we are talking about financial, so, may power ka na bilhin. Yung mga bagay na gusto mong bilhin, hindi ka nai-imprison or napipigilan, nahihinder ng budget mo. Okay? Dahil unang-una, meron kang maraming budget. Okay? So, hindi ka napipigilan dahil sa time mo, nagagawa mo mga bagay na gusto mong gawin sa bawat oras na gusto mo siyang gawin kasi marami kang time. At ganoon din sa financial mo. Marami ka rin kasing sa finances. Alright? So, ang problema, ito yon, hindi nararanasan ng mga maraming Pinoy yung time freedom at financial freedom o maabot yung mga pangarap nila kasi wala silang right mindset and right knowledge about money o meron silang maling kaalaman at paniniwala pagdating sa pera. Ito yung tinatawag na financial literacy kasi hindi naman tinuturo sa school to eh. Actually, sabi ni Chinkitan, isang kilalang successful na businessman at dating artista, ang sabi niya, ang pagyaman ng tao ay hindi nakasalalay sa laman ng kanyang bulsa, kundi sa laman ng kanyang isipan. So, tama naman yun. Ang problema pala, yung mindset natin, yung kaalaman natin, yung isipan natin, at hindi ito tungkol sa laman ng wallet natin o sa laman ng bulsa natin. Ang sabi ni Robert Kiyosaki, isang sikat at successful na businessman, na ang kaalaman natin o ang mindset natin pagdating sa pera ay natutunan natin sa mga parents natin o sa mga magulang natin. Sila lang naman din nagpapasa sa atin ng mga kaalaman natin. So, narinig mo na ba to? Anak, mag-aral kang mabuti at pagka-graduate mo, umanap ka ng trabaho. Diba? Yan yung naturo sa atin. Kasi yan din yung naituro sa kanila mga parents sila. At yan din yung naituro ng mga parents sila. So, naipapasa lang talaga siya. Yan ang mindset ng mga karamihan ng Pinoy. Eto, narinig mo na ba to? Anak, mag-aaral ka mabuti at pagka-graduate mo, magnegosyo ka. O, yan naman, mindset naman yung mayayamang incheck sa Pilipinas. Kaya lalo silang yumayaman. Eto na. Ayon sa librong Rich Dad's Cash Flow Quadrant, Guide to Financial Freedom na isinulat ni Robert Kiyosaki, merong 4 na pinagmumula ng income ng tao. Okay, ready ka na? Ito yung cash flow quadrant. So, makikita natin siya divided sa dalawa, sa left and the right. So, sa left natin, yan yung tinatawag ni Robert Kiyosaki na poor side. At sa right side naman, yan yung tinatawag ni Robert Kiyosaki na rich side. Sa rich side, merong dalawang sources of income ng tao na nag-exist. So, una is yung alam natin as being an employee at pangalawa, yung self-employed. So, ano ba yung self-employed? Yung self-employed, you own your own job. Meaning, meron kang sariling clinic mo, meron kang notary public mo, o kaya para kang si Manny Pacquiao, diba? So, parang ganun siya. So, dito sa side na to, nabubuhay ang tao dyan para sa security. Para may panggastos siya sa araw-araw niyang expenses, para sa family niya,
So, pinagpapalit niya dyan yung skills niya, yung effort niya, at yung time niya para bayaran siya, kapalit. Okay? So, dito sa side na to, no work, no pay ka. Pag nagkasakit ka, wala kang sahod. So, hindi pwedeng pag may sakit ka, sasab sa'yo yung kapatid mo. Hindi pwede yun, no? Sa call center, hindi pwedeng gano'n. Or, halimbawa, may sakit si Manny Pacquiao, may laban siya. Hindi niya pwedeng papuntahin si Mami Jonisa, ikaw muna lumaban para sa akin. Hindi pwedeng gano'n. Hindi pwede yun. So, sa side na to, again, nabubuhay lang ang tao for security. So, you work for money. Exchange mo yung time at effort mo. Okay, kadalasan, kinsenas katapusan yan. Restricted ka dyan. So, wala kang, pag walang kinsenas, hindi ka pa sasahod. Pag walang katapusan, hindi ka pa rin sasahod. So, ganun siya. So, sa kabila naman, yan yung tinatawag ni Robert Kiyosaki na rich side. So, sa kabila, nandyan yung business owner at nandyan din yung investor. Okay? So, dito naman, pag business owner ka naman, meron kang sariling sistema mo, like yung mga franchising company, yung mga McDonald's, Jollibee, may sistema ka. At yung mga tao nagtatrabaho sa'yo. Okay? So, kapalit ng sweldo na ibibigay mo sa kanila, magtatrabaho sila sa'yo. So, pagpapalit nila yung oras nila, yung efforts nila para sa'yo. So, sa investor naman, yan naman yung may malaking ang kapital, tapos sila lagyan mo sa bangko, may interest siya. Alright? So, dito sa side na to, dito nakakaranas, sabi ni Robert Kiyosaki, dito nakakaranas sa mga tao ng financial freedom at time freedom. Okay, kasi napapractice nila dyan yung tinatawag na law of leverage. Ano naman yun? Ang law of leverage is yung pagmumultiply ng time mo at ng effort mo sa time ng iba at effort ng iba. Kasi binabayaran mo sila. Si Henry C. Di ba? Sa mga SM niya. Ang dami niya ng SM pero hindi mo naman makikita si Henry C. sa SM na nagbubukas ng pinto. Hindi mo na siya makikita sa cashier. Hindi mo na siya makikita nagbebenta ng mga laruan o damit dun. Pero kumikita yung SM. Imagine mo na lang kung gaano karami ang empleyado ng isang SM lang. At kung kumikita si Henry C. ng 5 piso kada oras doon sa mga empleyado niya. Ay grabe, sobrang laki ng kinikita niya. So, ganun kaganda kapag napunta ka dito sa right side, yung rich side. Okay? So, dito rin sinasabi ni Robert Kiyosaki, diyan maaabot talaga yung pangarap mo. Kasi nakakaipon ka dyan, di ba? So, may time freedom ka. Why? Kasi kahit wala ka dun sa negosyo, kahit wala ka dun, yung kumikita ka. For example, yung pera mo nasa bangko. Kahit naman wala ka dun sa bangko, kikita yung pera mo. Or kung may business ka, kahit wala ka dun sa business mo, may nagtatrabaho para sa'yo. So, while you are earning, nagagawa mo yung mga bagay na gusto mong gawin. So, yun yung kagandaan pag napunta ka dito sa rich side. So, ang problema lang naman na nakikita natin dyan is yung tao talaga wala siyang capital. So, pwede naman siyang mag-start as small. Pwede na mag-start as small. Or makahanap siya ng mga business na may low capital. Pero maganda yung return. Ayan. So, ang sabi ni Robert Kiyosaki, okay lang daw kung nandito ka ngayon sa poor side. O, okay lang kung empleyado ka ngayon. Okay lang kung self-employed ka ngayon. Pero, ang sabi niya, kung gusto mo rin ma-experience yung time freedom, as yung financial freedom, kailangan magawa mo ng paraan na makalipat ka sa kabilang quadrant. Kailangan maging business owner ka and one day maging investor ka. So, in conclusion, para makapunta ka sa kabilang side ng cash flow quadrant, kung saan mararanasan mo yung time and financial freedom, kinakailangan may naipon kang kapital at makapagnegosyo ka. And eventually, maging investor ka. So, I hope meron kang natutunan dito sa ating segment ng Entrepreneur 101. Kita-kits tayo ulit next time. Ito po si Albert. God bless you. So many pieces all back together now. What's your vision?